Natatakot umanong umuwi sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico dahil sa banta sa kanyang buhay. Ayon po sa kanyang abogado, nangangamba si Ko sa mga vigilante na pwedeng magtangka sa kanyang buhay, lalo na't hindi naman siya kayang protektahan ng gobyerno sa lahat ng pagkakataon. Madeline Villar-Moratillo sa balitang niya. Takot umanong umuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Itong iginiit ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain sa isang pulong balitaan. Itong unang pagkakataon na may humarap sa media na ginatawan ni Ko. He's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Partikular aniya na kinatatakutan nila ang vigilante violence. Hindi naman anya sa lahat ng pagkakataon ay kaya siyang protektahan ng gobyerno. Personally, I'm deathly afraid of vigilante violence. Someone who thinks that he's the moral guardian of the Filipino people will just take a paltik and shoot him. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. Sabi ni Rondain, hindi niya alam kung nasaan si Ko. Nagkakausap niya sila sa telepono pero hindi na niya inaalam kung nasaan nito. I don't know. Last I heard he was in Boston for his medicals. Noong Setyembre, una nang kinumpirma ng Kamara na nagpunta sa Estados Unidos si Ko for medical treatment. Kinumpirma naman ng abogado ni Ko na hindi na sila magsusumite ng counter affidavit sa Office of the Ombudsman. We're verifying Zeus whether or not meron ng whether or not meron ng kaso sa ombudsman. Kasi wala nga kaming nare-receive. Sabi ni Deputy Clavano, meron daw refusal to receive. Paano naman magre-refuse yung taong wala dito, no? But assuming na meron ng kaso under the ombudsman's rules of procedure, meron si representative ko a right to access to all the evidence submitted will be considered by the ombudsman. So we're verifying that. We will likely ask for copies of all the evidence submitted to the ombudsman. And then we have the option to submit a counter affidavit, but realistically. Iginiit na rin ni Rondain na walang personal na pag-aaring eroplano si Ko dahil ito'y nasa ilalim aniya ng Misibis Bay Corporation kung saan nag-divest na ito bago maging kongresista. Mensahe naman ng kampo ni Ko sa publiko, huwag makinig sa misinformation at tignan muna kung may mga ebidensya ang alegasyon na rito. Naiintindihan ko, ito yung message ko, naiintindihan ko na mainit ang ulo ng mga taong bayan. Pati ako, believe it or not, naiinis din ako. Narinig ko na si Bryce Hernandez, may Lamborghini at saka Ferrari, etc. Naiinis din ako. But appeal ko is, let's look at the evidence. Kasi madaling masway pag narinig natin na ang dami-daming pera nito. You look at the evidence, 4.1 billion opening, Richard and Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Tingnan naman nyo, sinasabi niya na nag-increase ng 900. Okay, let's play with that number. I'm sure sa negosyo galing yun. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.